Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik na naman po tayo sa panibagong reaction video natin. Dalawang paksa, no? Short topic lang po tayo muna. Kuha po tayo ng latest na balita. Lumabas ang balita, no? Ang 17% US tariff sa lahat ng produkto ng Pilipinas. Lahat po ng i-export natin sa Amerika, may 17,000 na tariff na po. Noon po, bago patawan tayo ng US administration, ng 17%, naglalaro po yan sa 9 or 10% lang. Depende po yan sa produkto. Let's say sa pagkain, sa mga goods, sa mga damit or whatever, iba-iba po yan. Ngayon po, medyo naging standard na po ang 17% sa taripa na ipapataw sa atin, ipapataw ng Amerika sa Pilipinas. So kukuha po tayo ng lahat ng iba pang impormasyon sa mga susunod na video po natin, ano. Effective po ito sa April 9, 2025. So ilang araw na lang po, magiging take effect na po ang increase ng taripa na yan. So bibigyan lang po ako ng konting i-define ko lang po yung ibig sabihin ng taripa, no. Sa mga di pa po masyadong nakakaalam, ang taripa po, ito po yung tax or duty na binabayad ng bansa sa mga ine-exportan ine-exportan nila sa ibang bansa. Ang mga exporter po ang nito, ang shoulder nito. So ang mga resulta nito hindi maganda. Una-una, bababa po ang demand ng export products ng Pilipinas. May epektuhan na naman ito ang mga maliliit na exporter. Babagal po ang pag-unlad ng bansa. At isa pa po, ang masakit nito, kailangan maghanap ng ibang option ang mga exporter kung saan nila dadalhin ito, no. So dapat nito, ang tutulong sa atin nito ay mismong gobyerno, lalo-lalo na ang Malacanang, Department of Foreign Affairs at Department of Agriculture, kung saan sila, kung ano ang ibang option na pwedeng gawin para may resolba ang problema na to. Kailangan po nating magantay sa mga iba pa pong magiging balita dyan sa taripa na yan na tinaasan ng Amerika. So susunod na po naman nating paksang i-share ko sa inyo ay ang latest news from The Hague. Ito po, na-interview po si VP Sara sa The Hague, no? After niyang bumisita kay Tatay Digong sa loob, paglabas niya, nandun na-interview siya doon. Ang unang-una niyang sinabi, natanong siya regarding doon sa eleksyon at ano ang diskarte nila, ang diskarte ng PDP laban para sa campaign events nila, no. Tahakan niyang sinabi na hindi po daw sila tatanggap ng mga donations. Mas okay pa raw po na magbenta na lang daw po ng mga gamit para maiwasan lang ang pagtanggap ng mga donations. So dito talaga ang kinaibahan ng mga Duterte, no, lalo-lalo na si VP Sara, na ayaw talagang tumanggap ng donation. So face value lang ang puhunan ni Sara Duterte, bukod sa kanyang galing. So no need daw po sa mga donations. So isa pa pong sinabi niya, nabanggit niya na she was invited to join the second hearing ng Senado. Pero dahil nga sa hectic ang schedule niya, hindi siya naka-attend. Pero binanggit din po niya na although ganon, dahil sa mga nangyari dyan kay Tatay Digong,
Sinabi naman niya na patungkol kay Senator Amy Marcos na they're still friends beyond politics. So, alam na natin ang ibig sabihin nun. Hindi natin alam kung ano ang talagang nasa isip ni VP Sara, but sinabi niya, friends beyond politics. She still have, sabi niya, meron pa din daw po siyang open line para kay Senator Amy Marcos. So aside from doon, nabanggit din po niya na nag-usap sila ni Tatay Digong, masaya naman daw po si Tatay Digong at nagtanong at binanggit ni VP Sara na may mga tao nga daw doon sa labas ng detention, sa labas mismo ng detention na nagpupulong-pulong yung mga Pilipino doon, kaya masaya siya at masaya si Tatay Digong dahil nga sa suporta na pinapakita ng mga kababayan nating OFW sa buong sa buong Europe. Masasabi natin buong Europe at may mga iba pa po. Sa banggit ko nga may ibang OFW pa from the US na nandoon to show support para sa kay Tatay Digong. Nabanggit na din po niya ni VP Sara na habang nag-uusap sila ni Tatay Digong, English daw po ang conversation nila. English. So, alam na natin kung magagaling naman sila mag-English, pero nakakapagtaka doon, yung mismong presiding judge ng ICC hindi marunong mag-English, di ba? Doon ako nagtataka Ang conversation nyo, yung na mga nakapiit doon ay English, pero yung presiding judge at yung iba pa siguro mga judges doon, di marunong mag-English Ewan ko ba? Hindi natin alam kung anong diskarte ng ICC tungkol sa mga ganyan, no? Regarding naman dun sa nabanggit ko noon sa mga previous video ko na may isang dokumento na lang na inaantay si VP Sara at uuwi na siya. So sinabi niya, all is done and well organized sa ngayon. So excited na raw siyang umuwi ng Pilipinas. So uuwi na daw po si VP Sara sa Pilipinas. She also stated that she will help. Tutulong daw siya sa pagkakampanya ng PDP campaign, no? Speaking of kampanya, sinabi daw ni Tatay Digong na wag ninyong iboto si Manny Pacquiao. Yan ang madiin na sinabi ni Tatay Digong because he is a liar. So, si Tatay Digong ang nagsabi nun hindi po tayo ang nagsabi nun, hindi po ako. Kinote ko lang po ang sinabi ni Tatay Digong. He is a liar. Okay? Wala lang tayong no questions asked. Wag daw po iboto yan si Pacquiao. Mabigyan ko lang din ng konting, madagdagan ko lang din yung sinabi ni Tatay Digong, no? I mean, kukomentuhan ko yung sinabi ni Tatay Digong, no? Kung kay Tatay Digong, sinungaling si Manny Pacquiao, ang masasabi ko naman siya kay Manny Pacquiao, in my own opinion, hindi naman din talaga siya pupwede sa Senado. Hindi siya capable. Intelligent wise, wala naman siyang alam sa batas, wala naman din siyang experience being as a politician, higher ranking official, hindi naman din, higher ranking politician. Para sa akin talagang dito siya uubra. Biro mo sa pag-upo niya, hindi ko lang din alam kung may mga batas din siya siguro mga nasalihan ng mga naipasa, pero hindi pa rin di ba? Ang batas kasi natin medyo loose, medyo lax sa mga ganyang qualification, no? Qualification ng isang individual na gustong tumakbo sa pagiging senador, sa pagiging presidente, vice presidente. Yung mga qualification napakasimple lang. Elementary graduate lang ata, pwede ka na tumakbo ng presidente. Sabi nga dati ng nasirang namayapang butihing senador
sino ba yun? Buti yung senador na Miriam Defensor Santiago na yung janitor nga daw at police dapat high school graduate bago tanggapin. So, presidente pa kaya? So, para sa akin, tama yung sinabi ni Senator Miriam Santiago, no? Kailangan naman, kahit naman din yung paano, hindi ko naman din po sinasabi, hindi ko minamaliit yung mga kababayan natin na elementary or high school graduate lang. Pero hindi rin hindi rin natin masasabi na okay lang yun dahil gobyerno ang hawakan ng isang individual na yan. Hindi yan po basta-basta. Kailangan may at least kahit papaano may alam. May alam sa batas, may alam sa pagpapatakbo ng gobyerno, sa pagpapatakbo ng opisina niya, na hindi man lang na pagdating diyan uupo lang ni isang interview, walang ginawa, tapos nananalo pa. Yun po ang nakakapagtaka diyan 'di ba? Hindi nga po natin nakikitang nagsasalita sa TV or sa radyo man lang, pero nananalo. Yun po ang katakataka diyan So, actually, hindi naman po katakataka kasi nga naman sikat, maraming pera. Para sa akin dapat baguhin na natin yung ganung sistema, kailangan dapat kahit papaano kwalipikado, qualified, 'di ba? Para naman magkaroon naman din talaga tayo ng matibay na Senado, na hindi lang naman din dahil sikat at maraming pera, makakaupo na, 'di ba? Makakaupo na. Lalo yan tulad sa sitwasyon na yan, 'di ba? Ilan ang mga senador na wala naman ding qualifications pero nagiging senador. 'Di ba? Nasasayang yung opisina ng Senado para sa kanila. Dapat talaga qualified. So maging matalino po tayo sa darating na eleksyon, Kaya isipin po talaga natin kung sino po talaga ang makakatulong. At bukod diyan, kung sino po yung mga tinaas na kamay ni Tatay Digong, yung mga tinaas po niya kamay, yung Duterte. So, ang masasabi ko lang diyan sa Duterte, kung sakasakali po manalo lahat sila at hindi sila nag-perform na maayos at lumihis sila ng landas, bibigyan lang po natin sila ng isang termino. Pwede natin sila hindi iboto ulit sa susunod. Yan po ang sa akin ng opinion, nasa sa inyo po yan kung ano po ang susundin ng inyong pag-iisip at konsensya. So, dito na po natin muna tatapusin ang ating video by for now. Try ko pong ulit bumalik, siguro po bukas ng umaga, inshallah. So, bye for now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.